Huwag mong idamay ang iyong sarili sa mga bagay na wala ka namang kinalaman. Isang masagana at mapayapang araw po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ngayong araw po, ang ating gagawa ng reaction video ay galing po sa channel ni Idol Sangkay Janjan. Nasa description po yung link na kanyang channel, bisitahin po at pakisuportahan na rin. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po kayong imbitahan, lalong-lalo na po sa mga bagong napadaan lang dito sa ating channel, na huwag pong kalimutan na mag-subscribe. Hit na rin po notification bell para lagi pong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin niyang babasahin at pupusuan. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na ito mga tagapanood. Let's do this! Malalakas at malalaking pandigma ng China mga sangkay ipinadala na daw papunta po sa West Asia kung saan may malaking gulo doon, digmaan po ng Israel laban po sa Hamas. So ano kaya ang gagawin ng China doon? Itong malalakas at malalaking pandigma nila. Makikisabay na ba sila sa digmaan o tutulungan nila ang Israel o tutulungan nila ang Hamas? Yan po ang ating aalamin ngayon. Okay, bago tayo magsimula mga sangkay, pakisubscribe po muna yung ating channel sa baba ng video na to. Ito mismong pinapanood yung mga sangkay, may makikita po kayo sa ibaba na subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo rin po ang bell at i-click nyo rin po ang all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell, and click all. So, pag-usapan po natin ito ngayong galaw ng China na nag-send di umano ng malalakas na pandigma. Ayan po mga sangkay, nag-send daw po ng 6 na warships mula sa China papunta po sa West Asia. Pag sinabing West Asia mga sangkay, ito po ay ang kalupaan o pwesto mga sangkay kung saan andun po yung mga Arab countries like Saudi Arabia at marami pa pong iba. At syempre ang Israel ngayon, mga sangkay, nakaharap po sa isang napakalaking digmaan. So, ano kaya ang gagawin nila doon? Eto, tingnan po natin. So, West Asia is like a tinderbox right now. Multiple stakeholders, heavily armed and not shy of using force. It is a volatile cocktail of violence and politics. What could make it worse? Try Chinese warships, because they're already there, 6 of them. Grabe, no? 6 daw, mga sangkay na warships ng China. PLA, the Chinese army, has sent 6 warships to West Asia. It's not clear when they arrived, but last week they made their presence known. A Chinese naval task force was spotted in the Gulf. It had 3 warships, 1 destroyer, 1 frigate, and 1 supply ship. Together, they were a task force. And this task force made 2 stops, Oman and Kuwait. Ang tanong dito mga sangkay, ano ba ito? Makikisali na ba ang China sa gulo? Now these ships had some serious firepower. The destroyer is what China calls the Zibo. It can launch guided missiles. It also has advanced radar and electronic equipment. Their last stop was Muscat, the capital of Oman. We cannot confirm where they are or where they went after that. So, itong mga pinadala pala mga sangkay, talagang mga mga malalakas na pandigma ng China, mga warship po nila. At ngayon, papunta po or maybe andun na po sa West Asia. Ano kaya ang gagawin nila mga sangkay doon, no? So that's one team with 3 ships. Now let's tell you about the second one, the second group. Again, 3 warships. They were spotted earlier. So, may nauna mga sangkay, 3 mga warships, mga pandigma ng China. So, ito naman ang 3 pa. This month, they escorted a cargo ship from Panama. Their current status is not clear, but by all accounts, all these ships have not left the region. In other words, as the war between Israel and Hamas escalates, China has 6 warships in West Asia. So, ang tanong dito kasi, anong gagawin nila dyan sa West Asia? Mangingialam na ba sila sa digmaan na ito? Sa akin po mga tagapanood, ito sarili kong pananaw, opinion po patungkol dito sa ginawa ng China, mga tagapanood. Tingin ko po rito, ito po yung sagot nila doon sa ginawa pong hakbang ng Amerika na magpadala rin po ng mga sandata nila or agamitan pandigma po nila, mga pabarko man yan, aeroplano, ganyan, doon sa Israel.
Hindi po ba? Parang ano yun parang abang po yun. So ito namang ito namang China, ganun din ang ginawa. Ako tingin ko po rito mga tagapanood, abang din po ito. Para kung sakasakali man na tumindi yung digmaan doon. Alam naman po natin na kung ano yung kinakampihan ng Amerika, siya naman pong kalaban ng China at ng Russia. Hindi po ba? Pero marami naman pong bansa ang kaalyado din ng Israel. 'Di ba? Kasama po diyan yung bansa na binubuo ng NATO. Hindi po ba? Yung Amerika at marami pa pong iba mga tagapanood. Ganon din po yung China. Kaya kung ganyan pong ginagawa nila, parang ano yan mga tagapanood pambabakod. Pagpapakita lang ng suporta. Nagre-ready lang po sila mga tagapanood. Kasi kung tutuusin, wala naman pong walang ganap dapat yung China. Doon ba't naman sila pupunta? 'Di ba? Wala naman silang military base sa mga bansang nila, kaalyado doon sa Arab country. Hindi katulad po ng Amerika na mayroon silang base doon na talagang pwede nilang bisitahin anumang oras. 'Di ba? Legal po silang pumunta ron. Ng China hindi. Hindi po ba? Hindi ko lang po alam mga tagapanood. Baka meron din silang base militar doon. Meron din po sila doon sa mga kaalyado nila. Pero tingin ko yun po yun mga tagapanood Kasi kung para lang mag-rescue doon sa mga natrap nilang mga kababayan, mga Chinese na nandoon sa Palestine at sa Israel, 'di ba dapat nagpadala na lang po sila ng mga barko na pang-rescue at hindi pong pandigma. Ay parang yung pinadala nila doon pandigma, ready to fight po talaga anumang oras na kailanganin. Di po ba mga tagapanood? So paano masasabi na hindi mag-aabang lang kami dito para doon sa mga lumilikas naming kababayan na nandiyan sa Israel, na nandiyan sa Palestine, na bumisita or nanirahan. Di po ba? Parang labo po yun mga tagapanood. Parang tingin ko yung nalalapit talaga doon is yung pagbabakod at pagre-ready, paghahanda. Hindi po ba mga tagapanood? So pag nangyari yung ganyan parang mauwi po tayo mga tagapanood sa ikatlong digmaang pandaigdig. Wag naman po sana dahil wala pong nananalo sa gera. Alam nyo, kapag nangyari yan, mga sangkay, baka mapunta talaga tayo sa ikatlong digmaang pandaigdigan. Lalaki po ang gulong to. What are they doing there? Fueling a lot of speculation, among other things. Experts are describing and discussing a range of possibilities as to why they're there, like the evacuation of Chinese citizens. That's being Okay. So, may mga mga sangkay usap-usapan yung mga analyst na maybe kaya nandun itong mga malaking warship ng China para i-rescue yung mga Chinese na naroon, no? Yun po yung isa sa mga nakikita nila. being held out as one possibility, but it makes little sense because Beijing is not evacuating its citizens. Yes, it has asked Chinese nationals to leave Israel, but it's not arranging any chartered flights for them. Okay. China has So ang China pala, nagsabi na kung gusto nilang umalis. Pero gawan nyo ng paraan, paano kayo uuwi sa kanilang bansa. told its citizens to quote-unquote find their own way home. Ayan. Also, you don't need 6 warships to bring your people to safety. Another possibility is cargo protection. Cargo protection, ito yung pangalawa. Using ships for escort missions, securing the shipping lanes, keeping the goods flowing. Okay. Yung pangalawang pag-aanalisa mga sangkay, yung una, 'di ba, i-rescue yung mga Chinese nationals na naroon po sa mga bansa like Israel na pwedeng maipit sa gera. Pangalawa mga sangkay, yung mga supply na papunta po sa Israel, mukhang ito po yung magiging magiging tawag dito, security. Magbabantay po yung mga cargo ships mga sangkay. And it's a more likely explanation at this point because oil supply is Beijing's biggest worry right now. Yung mga oil supplies. It is a net importer of crude oil. 72% of oil used in China is imported. More than half of it comes from West Asia. Out of every 3 barrels of oil that China consumes, 1 comes from West Asia. So malaki po ang kinukuha ng China na oil mula po sa West Asia. Like for example, dyan po sa Saudi Arabia. No? Kaya marahil daw mga sangkay, ito daw po ang rason kung bakit nagpadala ng 6 na warships. Pero
grabe naman, ang dami, no? Para daw proteksyonan yung mga ano nila, yung supply na ito dahil may malaking gulo. Yan po yung pangalawang tingin nila mga sangkay na kung bakit andun yung mga malalaking pandigma na ito. For countries like Saudi Arabia and Iran, China is the biggest buyer of oil. And now this supply Yung Iran pa naman mga sangkay, alam po natin, nakakampi po yan ng Hamas. Sila nga po yung mastermind. Kaya naman mga sangkay, marami pong nagdududa na anong gagawin nila dito? Pakikipagdigma na rin ba sila kasama yung Iran at saka itong Hamas? is at risk from the war. Also remember, China's economy is already in a bad shape. The last thing they want is to be short of oil. So Beijing is actively trying to contain the war. Last week it sent a peace envoy to the region, a man called Zai Jun, a veteran Chinese diplomat. Today he was in the UAE. Special Envoy Zai Jun plans to continue to visit the Middle East to strengthen coordination with relevant parties on promoting a ceasefire, stopping the violence, and cooling down the situation. Okay. So, maging sila, mga sangkay, yung China, nagpapadala na rin po doon ng mga tao nila, mga officials nila, na kung saan gagawa ng pamamaraan para po magkaroon po ng peace. Ang Israel, saka itong Hamas, nakakampi po ang Iran. Yan po yung backup nila eh. Kaya nga lang, ang tanong dito, kahit naman sino pang ipadala nila dyan, mga sangkay, kahit nga Amerika, malabong mapigilan po talaga yung Israel kasi ang gusto nilang mangyari, pulbusin na po yung Hamas. Parang hindi po ako kumbinsido dun mga tagapanood na magre-rescue lang ng mga Chinese national dun sa mga baka maipit dun sa gera, or protektahan lang yung mga cargo ship nila na pumupunta dun sa Israel, Palestine at Iran. Parang ang labo po yung mga tagapanood, pero malalakas na pandigma at malalakas na armas po yung dala. Hindi po ba mga tagapanood? At parang din sinasabi din po nila ng China na pumunta sila doon para mamagitan po, para magkaroon ng kapayapaan. Sana po mga tagapanood, yun talaga yung tunay na dahilan. Yung mamamagitan at para magkaroon ng ng tigil putukan o kapayapaan. Kasi po pagka ganyan po yung ginawa nila na parang makikipaggirian po sila sa Amerika o sa kalaban ng sinusuportahan nila na Iran. Alam mo po natin, ang sumusuporta sa Hamas, Iran, which is kaalyado po ng China yan. Di po ba mga tagapanood? Nung makaraang balita nga po, di ba, sinabi na po sa balita na gumanti na ng pagpapasabog yung Amerika sa Iran dahil inatake. O Iran po ba yun yung bumomba doon sa base ng Amerika? Parang gumanti na po ata. So, nung pagganti, ito na yung sagot naman, nagpadala ng pandigma, yung barkong pandigma yung China. Kaya malabo po yung mga tagapanood, yung sinasabi nilang reason eh. Pero kung ano man po yung reason na yun, sana lang po, hindi yan pagmulan nung malalim na away na mauwi po tayo sa Third World War, diba? Ay, talo po lahat ng bansa mga tagapanood kapag nakipaggera po o gera lahat. Baka yun na po yung katuparan na masisira po talaga ang ating mundo. Diba? Kasi mga nuclear na po ang gamit ng mga yan eh. Hindi po nila iniisip kasi yung mga mamamayan nila. Ang inisip lang po nila magpatayan po at makipagdigma po sa bawat isa. So yun lang po mga tagapanood, na may nagustuhan nyo po yung paksang ating tinalakay sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, ating yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.